Maligayang pag-uwi mga residente. Ang inyong alkalde, Alistair, ay nag-uulat mula sa Dangerville HQ na may malaking balita tungkol sa Godzilla Minus Zero. May bagong teaser, poster, cast news at bagong buod ng pelikula. Pinapatay ko ang ventilador kaya pinagpapawisan ako. Ang init kasi dito. Ang malaking hindi napansin ng lahat ay ipinapahiwatig ng teaser at poster ang pagbabalik ng pinaka nakakatakot at makapangyarihang halimaw sa Godzilla franchise. Ito ay si Gravity at Gyrus. Ngayon, ito ang demonyong may tatlong ulo, si Ghidorah. Pero gaano ba siya kalaki? Sa tingin ko, di mo na kailangan malaman yon. Alam ko, iniisip mo. Paano mo nagawang gumawa ng 8 minutang video mula sa trailer na 30 segundo lang? Anong ginagawa mo? Actually, 3 oras talaga yon, pero ang pinapakita ay inedit na version. Ganun ako kagaling dito. Una, talakayin natin ang bagong buod mula sa opisyal na website ng Toho. Ibinagsak ng digmaan ang Japan sa zero at lalo pa itong pinabagsak ni Godzilla sa minus. 2 taon na ang lumipas at dumaan ang bansa sa matinding pagsubok para muling makabangon at mabawi ang normal na pamumuhay. Nang makamtan ng sangkatauhan ang kapayapaang pinaghirapan, biglang sumulpot ang bagong banta at winasak ang pag-asa. Maaring sobra kong bigyang kahulugan, pero malinaw sa buod, hindi lang si Godzilla ang tinutukoy. Nagtapos ang orihinal na pelikula sa simula ng paghilom ng Japan. 2 taon ay sapat na para maitayo ang infrastruktura, makabangon ng pamilya at kumbinsihin ng lipunan na tapos na ang bangungot. Ngunit bigla na lang may bagong banta kapag muling natagpuan ng kapayapaan. Ngayon, nakita natin si Godzilla na nabubuo ulit, kaya baka ito ang pagbabalik ng hari ng mga halimaw. Pero paano kung may iba pa itong ibig sabihin? Kung nais ng Toho na palihim ihanda ang pagdating ng isang halimaw na kayang higitan si Godzilla mismo, ganito ito isusulat. Kapag iniisip kung sinong kaiju ang laging sumasagisag sa matinding sakuna, agad pumapasok sa isip ang pangalan, King Ghidorah. Ngayon, hindi masyadong nagbubunyag ng impormasyon ang bagong teaser. Karamihan sa mga mahalagang detalye ay galing sa poster na yon. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na walang mga pahiwatig. Una, gusto kong ituro na ang bagong karakter na si Kanji Murakami ginagampanan ni Nim Tanaka, isang biyologista na may malalim na psikolohikal na trauma mula sa digmaan, ay nagsabi na kayang tiisin ni Godzilla ang thermonuclear na pagsabog. Gayunpaman, ang unang thermonuclear bomb ay pinasabog noong 1953 at 52 taon matapos yon. Ang pelikulang ito ay itinakda noong 1949 at 49, kaya posibleng muling magkaroon ng time jump gaya ng una, ngunit mas matindi ngayon. Napapaisip ako kung kalahati ng pelikula ay para sa pakikitungo kay Godzilla. Bago tayo magkaroon ng pantalon sa panahon at matuklasan ang bagong mapaminsalang banta na ito na si Ghidorah na magtutulak sa kanila na gumawa ng bagong plano na gagamitin si Godzilla para wasakin ang bagong kosmikong banta na ito. Ngayon, malinaw naman, teorya lang yon. Maraming dahilan kung bakit makakaroon ng pantalon sa panahon. Pero ano sa tingin mo ang mangyayari? Ipaalam mo sa amin sa mga komento sa ibaba. Bago tayo magpatuloy, ikatutuwa namin kung mag-subscribe ka at pindutin ang notification button. Kausap namin lalo na ang 65% sa inyo na di pa nakasubscribe. Kung gusto mong maunang makabalita tungkol kay Godzilla, mag-subscribe na. Kung hindi, binabantayan kita. Pero kung lilipat tayo sa poster, makikita natin ang pinakahalatang pahiwatig tungkol kay Ghidorah. Sa langit, makikita natin ang nakakasilaw na liwanag, parang isang Diyos na bumababa mula sa kalangitan. Tinatabunan nito ang usok sa ibaba at halos bumubuo ng isang bagyong parang spiral sa paligid ni Godzilla, nakahawig ng mga bagyong nilikha ni Ghidorah sa King of the Monsters na talagang nakaka-interes. Kung tititigan mo, makikita mong may maliliit na kidlat na lumalabas dito, malinaw na konektado sa gravity beams ni Ghidorah. Sa paligid, tila na baliktad ang gravity dahil lumulutang sa ere ang mga gusali at guho na parang sanhi ng mga kuryente. Isang epekto na talagang nakita natin mula kay Ghidorah sa Godzilla vs. Evangelion 4D ride. Ang ganitong nakakasilaw na dilaw na liwanag ay nakita na sa mga poster ng Minus Zero at pinagdedebatehan kung ito ay si Ghidorah, si Mothra o araw lang. Pero sa tingin ko, tinapos na ng poster na ito ang usapang yan. Kasi naman, tingnan mo, may gravity beams, hindi yan araw. Malinaw na pahiwatig ito ng pagbabalik ni Monster Zero sa franchise. Sa katunayan, kinawag mismo ang pelikula na Godzilla Minus Zero. Minus Zero, Monster Zero. Gamitin mo ang otak mo.
Ganito rin ang epekto sa unang teaser kung saan lumilipad ang mga gusali at sumisigaw si Koichi, tila muli na ngamang binabagabag ng trauma niya. Malaki ang posibilidad na resulta ito ng laban ni Godzilla at Ghidorah dahil sa anti-gravity field. Makikita ang bakas ng kanyang asul na atomic breath at lumulutang na enerhiya sa kalangitan. Alam kong wala pang opisyal na kumpirmasyon pero mukhang hindi na maitatanggi na lalabas si Ghidorah sa pelikula. Para sa akin, nasabi na ng poster lahat ng dapat malaman kahit hindi tuwirang binanggit. Alam ko may ilan na nagsasabing madalas o maaga pa si Ghidorah pero huli siyang lumabas sa sinehan noong 2019 sa King of the Monsters. Maliban na lang kung isasama ang Planet Eater na aminin natin walang nagbibilang. Laging sinasabi ng direktor ng Minus Zero na si Takashi Yamazaki na paborito niyang kaiju si King Ghidorah at paborito niyang pelikula sa Godzilla franchise ang Ghidorah the Three-Headed Monster. At siya rin ang nagdirect ng Godzilla ride na tampok si Ghidorah. Dahil Minus Zero na raw ang huling minus na pelikula ni Yamazaki, makatuwira na nais ni Yamazaki ibalik si Monster Zero sa sinehan. Sana mas maganda ang disenyo kaysa sa nakita natin sa ride. Kasi doon sobrang payat. Gusto ko talagang todo na sila, gawing tunay na alien at nakakatakot. Sumugal sila. Dahil binago lang ang -1 Godzilla mula sa ride, posible ring binagong Ghidorah mula sa ride ang makuha natin. Sana todo na talaga sila para sa akin. Sa mas makatotohanang universo ni Yamazaki, curious ako kung alien pa rin siya o halimaw na lang na na-mutate dahil sa atomic testing. Maaring pareho lang ito at para sa akin, masaya na ako kahit alin sa dalawa kahit narinig ko na si Ghidorah daw ay alien parasite na unti-unting nagmumutate sa pelikula. Pero syempre, hindi natin malalaman hanggat hindi natin ito nakikita sa ating sariling mga mata. Inasahan nating makakakuha pa tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Minus Zero sa mga susunod na linggo. O grabe, baka pati sa mga darating na araw. Malapit na ang San Diego Comic Con at may Toho doon kaya posible nang magkaroon tayo ng buong trailer na magbibigay ng mas maraming detalye sa kwento at kung may makakalaban si Godzilla na halimaw na alam naman natin mangyayari. Sa promotional image ng bagong Godzilla store sa Nagoya, mapapansin mo ba kung ano yung nasa likod? Tama, malinaw na iyon ay estatwa ng bagong disenyo ng Minus Zero, naghihintay lang na maipakita na senyales na magsisimula na ang matinding marketing para sa paglabas nito na yung taon. Ang ganda ng disenyo na ito! Fan ako ng -1 na disenyo, pero hindi ko type na mukha siyang tuta. Ang bagong disenyo ay mas matalim, matulis at matapang kaya mas nakakatakot at parang handang makipagbakbakan. Napansin ko na may mga tao na inuugnay ito sa 2014 at sa totoo lang, ganun din ako. Siguro kaya gusto ko ito. Para sa hindi nakakaalam, ilalabas ito sa Japan sa Nobyembre 3, araw ni Godzilla, sa France sa Nobyembre 4 at sa iba't ibang lugar tulad ng Italy, Brazil, Mexico at pati Vatican City. Ayos! Pati Santo Papa manonood ng Minus Zero, mabuti para sa kanya. At iyon ay sa Nobyembre 5 at sa karamihan ng ibang lugar ay sa Nobyembre 6. Kabilang ang US, UK, Spain, Turkey at marami pang iba. Hindi na limitadong pagpapalabas na yon, kaya hindi na rin kailangang maghintay ng matagal ang mga fans para mapanood ulit ang paborito nilang dambuhalang halimaw sa sinehan. Hanggang dito na lang ang malaking update ng Minus Zero. Sa tingin mo ba si Ghidorah, Gravity Anguirus o Gravity Ibira ang lalabas sa pelikula? Sabihin sa amin sa comments. Mag-subscribe at pindutin ang notification button para maging residente ng Dangerville na yon. Ako ang naging inyong alkalde Alistair at magkikita tayo muli mga residente sa susunod.